Okay, Tagalog term for mathematics, arithmetic, and geometry. So, yung mathematics sa Tagalog is sipnayan. Okay? O pag etymology niya is exercise of the mind. Kaya pala ang Tagalog ng matematika, kasi matematika is parang may Spanish ano na yon. So yung malalim na Tagalog, yung native Tagalog. Okay? Native Tagalog, kaya nga dedicated ito kay Sir Rio. Dedicated ito kay Sir Rio magkamit na sumalangit nawa na ang term for mathematics is sipnayan, exercise of the mind. Mas lalo ako ma-inspired mag-cut ngayon. And yung arithmetic, bilnuran, kasi bilnuran, arithmetic, bilang. So, ibig sabihin, counting, arithmetic yon, bilnuran. Okay? Yung geometry, kasi sasabihin nyo, geometrika o geometrika, pero may Spanish, ano yon. Yung native Tagalog nun is sukgisan. Sukgisan ang geometry. So at yung subject ko nung high school at college na analytic geometry is suriing, sukgisan. Ayan. Meron tayong bagong nalalaman ngayong araw na to, no? Nga, analytic, suriing, sukgisan. Pwede rin. Pwede, may sense. I mean, kasi, di ba, English tayo ng English. Yung Pilipino, hindi natin inaano. Sabi nga ni Jose Rizal, pag hindi natin mahal yung language natin, mas mabaho pa tayo sa malansang isda. So, hindi tuwing August lang natin o tuwing Agosto lang natin naalala na buwan ng wika. So, kasi, yung mga malalalim na term, yan yung mga, yan yung mga mental exercise. Hindi naman natin ipinagyayabang yan na alam natin, basta alam lang natin. At pwede nating ibahagi o i-share sa ibang tao. Yan ang importante dyan. Ang hindi lang pera ang material na bagay ang sinishare. Sinishare din yung alam o yung nalaman. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung sino yung pinasahan mo ng knowledge, hindi naman mananakaw yung knowledge na ibinigay mo sa kanya. Pag binigyan mo yan ng pera, may tendency pang manakaw sa kanya yung pera. Pero pag knowledge yung isinare mo, hindi mananakaw yun doon sa bata o doon sa tao. So, yun lang po.